tignan mo nga naman. Bumuhos ang ulan. Di naglagay tayo ng cover. Bigla namang umaraw. Talagang nakakalito na panahon natin. Pero maiba tayo. Maswerte po tayo ngayon. Meron tayong isa na namang motorsiklo na maipipicture po. At nakita ko nililinis ng aking kasama sa trabaho. Ang ganda po. Parang pang superhero ang dating ng motorsiklo na to. Kaya tara, puntahan natin. 3, 2, 1, go! Welcome back to our channel. Good afternoon po sa lahat. Ito na ang motorsiklo na ating i-picture ngayong araw. Ang motorsiklo ng mga superhero. Andito po si Euromotor Marvel 125. Kinagatan lang daw. Aray, sakit. Okay, sa unang tingin ay hindi po kayo nagkakamali. Pareho tayo ng hinala. Ang pagkakaalam ko sniper po itong ating nasa harapan. Pero hindi po. Ito ang katunayan. Ito ay Euromotor po. Marvel 125. Ayan. Ang laki ng similarity po sa Yamaha Sniper 155. Pero malaki po ang pagkakaiba. Lalong-lalo na po sa presyo. Sa dimension lang po siya halos nagkaparehas sa kanyang itsura. Pero sa presyo po talaga malaking-malaki ang pagkakaiba. Kaya isa-isahin po natin. Okay, unahin natin ang presyo. Nagkakahalaga lang po ng 52,800 ang kanyang cash price. So, napakamura na po na ito para sa isang halos twin brother o kalokalike ng isang sniper Yamaha 155. Then magda-down lang po tayo ng 2,500 or sa ngayon po baka nasa 3,000 na ang down payment nito. At ang kanyang monthly po ayon dun sa ating kaibigan sa 3 years po maabot lang po ng 2,218 ang kanyang monthly. Kaya ano po ito, sulit na sulit po ang motor na to. Available po sa tatlong kulay itong Euromotor Marvel 125. Ito nga po, una black, then meron po siyang red at blue. Dahil 2022 na nga po ngayon, kaya LED na po ang kanyang headlight. Although parang meron pa siyang bulb sa loob, pero mamaya i-confirm natin ano po. Hanggang tail light ay LED na rin po siya. Ayan. Pero ito, syempre, alam naman natin, bulb lang to, itong sa signal light sa likuran. Pero itong kanyang tail light ay LED na rin po. Okay, tignan naman natin yung kanyang engine. Okay, bali engine type po niya ay ito, 4-stroke, single cylinder. Then ang kanya pong displacement ay ayun, 124 cc. Tapos carburetor pa po ang kanyang fuel system. Then ang kanya pong cooling system ay air-cooled naman po. 4-speed naman po ang kanyang transmission. Kaya ito po ay may primera, segunda, tercera at kwarta. Mamaya tatanungin natin kung gaano ba kabilis itong Marvel na to. Mamaya yung may-ari kausapin natin. Almost the same po siya ng dimension ni Sniper. So ito po ang kanyang eksaktong dimension. Ang kanya pong length o haba ay nasa 1,960 mm. Then ang kanya namang lapad o itong kanyang width ay naman po 660 mm. At ang kanya naman pong height ay 1,115 mm. 140 mm po ang ground clearance. Kaya okay po ito sa baha. Hindi masyadong maaabot ang ating engine. Then ang dry weight po niya ay 101 kilograms. So hindi siya mabigat.
Tamang-tama lang po itong para sa gantong underbone na motorsiklo. Telescopic fork naman po ang kanyang front suspension. Swing arm naman po ang sa rear suspension. Drum brake po ang kanyang preno sa hulihan dito o sa rear. At disc brake naman po dito sa front brake. Yun lang po, ang kanyang parehong gulong ay tube type pa rin po. So ingat-ingat na lang po tayo sa pako. Then ang sukat po niya dito sa unahan ay 70 by 90 by 17. At sa likuran naman po ay 100 by 80 by 17 ang sa likuran po. Isa sa special feature po ni Marvel 125 ay ito kanyang USB charging port. So solid na solid po ang pagkakayari. At ito ho, converted na sa USB, kaya sasaksak na lang ating mga charge. Then sa pocket naman ito, mayroong maliit na side pocket dito sa left. Ang kasya pa rin po ang cellphone at medyo malalim siya. Ayan, may laman. Ano ba ito? Sa stand ata ito. Like natin, ayan. Pasensya na po at inuubo tayo eh. Papansin po natin halos analog ang kanyang panel dito po sa harapan. Ang wari ko po ang digital ay itong kanyang fuel indicator. Ayan. Mamaya tetestingin natin to para malaman natin kung okay bang performance niya. Okay, dito sa buttons, ito po. As usual, kaparehas po ng karamihan na buttons. Ito, yung high beam at low beam, right and left turn, busina. Then meron po rito siyang choke. Ayan, pag ayaw mag-start, pag umaga, ito pong ginagamit. Then dito po sa right side, okay, ito kanyang push button, electric starter po. Tapos yung kanyang switch off at switch on ng headlight at ng parking light. Ayan po. Hanga po ako sa side mirror ni Marvel 125 kasi kadalasan nakikita ko po sa mga side mirror ay mga paka-ordinary lang po ng design, hindi katulad po nito. Ito parang ito naka-carbon na po siya. Then ito parang bagay plastic din to, pero napakaganda ng pagkaka-glossy po niya. Ayan. Hindi nyo na halos siya papaltan. Kaya solid ang kanyang side mirror. Okay, pinapakilala ko po sa inyo ang ating kaibigan si Sir Melvin Acob. Isa po siyang jail guard ng Laguna Provincial Jail. Okay, Sir Acob, unang-una, rektahang tanong na. Anong nagustuhan nyo kay Euromotor Marvel 125? Ang impression sa akin itong Marvel 125 ay siyempre maangas. Angas, okay. Itim na itim, ano po? Malawa, mas mura siya kaysa dun sa brand na kamukha niya. Oh. Ano ba yung kamukha? Sniper. Siyempre. Nabanggit ko na kanina eh. So nakita ko nga sir, mahigit doble ng halaga. Sir, mukhang napansin ko tinanggal na ang mga decals pero bukod doon, may binago ba kayo dito sa mga stock ni Marvel? Lahat yan original. Yan pa stock rin lahat. Kung anong nakakabit sa kanya nung una, hanggang ngayon, yun pa rin. Okay, wala kayong pinaltan, anong balak nating idagdag, sir? Pag-upgrade? Siguro, para sa akin, box na lang. Box, tama, lalagyan ng helmet, saka mga documents, Kasi, kontento na ako sa angas niya. Bukod, sir, sa kanyang sura, ano pang nagustuhan niya? Performance niya. Yun, doon sa takbo niya. Okay, tatanong tayo. Mukhang naihataw nyo na to eh. Ano nyo sir? Anong performance? Kamusta sa inyo? Maganda naman. At nung sinubukan ko yung top speed niya, yung kaya ng dibdib ko, inabot naman ng 125. Wow, 125 top speed, all stock. All stock. Ito ay 125cc lang pero nasa driver ba talaga? Parang nasa driver eh. Nasa dibdib na lang ng driver. Pero kinapos ba sa kalsada o kinapos sa dibdib? Kinapos sa dibdib. Pero parang humihingi pa siya eh. Kaya pa, may tataas pa. Pero siyempre, delikado na. Hindi ko lang maitodo, hindi ko lang ma-maximum yung... Nahirap na, bagong-bago eh. Pero all in all, sa performance niya, talagang satisfied naman. Wala namang
masasabi sa takbo. Sir, di kadena pa tayo, di carburetor pa to, ano? Anong para sa inyo? Saan kayo mas satisfied? Sa di kadena o sa FI na automatic na? Para sa akin siguro yung di kadena kasi mas parang pakiramdam ko pagka di kadena mas matindi. Meron pang ibubuga, kumbaga, may idudulo pa. Hindi katulad nga sa experience ko nga din sa automatic. Parang pigil eh. Melvin, testingin natin yung kanyang susi. Ayan, hindi siya di-remote, ayan, susi talaga. Ito susi niya. Pero mas to, di ba? Gayahin. Mas matibay, kumbaga. Ayun. So ito, yung kanyang nabanggit ko kanina, ito yung fuel indicator niya. Sige sir, baka pwedeng gusto ko lang makita yung niya. Yung U-box muna, sir. tayo uli. Yan, titignan natin yung ayun, lumagitik na. Ayun lang, talagang maliit ang kanyang U-box. Mga tools lang ang kasya saka mga ilang papers. Tapos nakita ko sir sa Melvin sa kanyang sa Google, binrowse ko. 4.5 liters ang kanyang fuel tank capacity. Okay, nagpakarga ka na sir Melvin. Mukhang unleaded ang kinarga mo, okay lang naman. Sir, sa experience mo sa balikan dito sa Santa Cruz, Calamba, nung gamit mo to, ilan ang konsumo niya sa gasolina sa tingin mo? Kasi ito, balikan to, kung di ako nagkakamali, 100 kilometers eh. So, ilan na konsumo natin sa gasolina? Pagka nauwi kasi ako, magkakarga ako. Naabot lang siya ng more or less 1.5 liters ang kanyang konsumo. So, tipid para sa'yo, tipid pa. Okay. Nakapaglag tuloy. Okay sir, ano naman ang hindi natin nagustuhan dito sa Euromotor? Sa bagay, bago lang natin nakuha to, no? Mga anong napansin mo na parang hindi mo siya nagugustuhan? Una, yung shock niya. Shock sa harapan. Ito. Natukod siya. Natukod. Sa bagay, ano naman yun eh? Normal na issue kahit sa mga NMAX at Aerox, di ba? So anong remedyo? May papatignan ba natin? Papagawa? Kaya ginawa ko na lang, napanood ko rin dun sa ibang mga nagpo sa YouTube. Nagdagdag sila ng langis. Ayun, kaya nagdagdag ako ng 20cc. Ano ba? Effective ba? Effective naman. Wala na lagot to. Wala yung lagot. Okay, bukod doon, ano pang natin? Yung center stand niya. Anong problema dito? Dati, sumasayad siya doon sa kadena ko. Ayun, ito nga, malapit na eh. So, anong ginawa mong remedyo? Nilagyan ng tukod siya. Okay. Pinaweldingan ko. Dito sa ilalim? Oo. Kaya, eksakto na Pero hindi ba to pag nag-cause ng ingay, malamang lumuluwag na kadena mo, Oo. Maganda yun, parang may sensor ka. Alam mo, bakit sumasayad na, Okay. Ano pa, Sir Melvin? Ano pang nabukod na issue, napansin mo? Wala na, sa bagay bago pa yan, Susubukan po namin paanda rin ni Sir Melvin. Okay, sige, papakinggan natin ang tunog niya. Maganda, malutong ang tunog, Hindi ka na, ito stock, di ba? So, wala ka ng balak paltan to. Okay na tunog eh. Okay na, papakinggan niyo po. Kakaingit ka naman, pwede bang pasubok? Kaya susubukan po natin at fresh na fresh. Kunyari naka-sniper tayo. Isang kamay. Ayan. Nasanay tayo ng automatic ayaw mo manda, sabi ko kakambyo nga pala. Okay, iba talaga ang carburetor talaga parang gusto ko nang bumalik sa di cambio. Okay, hindi tayo pwede magpabilis. Isang kamay lang tayo eh. Okay, ito sa isa sa nagusto ko talaga sa mga di cambio na motorsiklo. Yung satisfaction sa kanyang bilis. Talagang makukuha mo yung gusto mo eh. Kumbaga may bubuga pa yung ating pag nakakambyo, hindi katulad ng ating
mga automatic, ay talaga kung ano lang yung kanyang dulo, yun na yun. Okay, nasa tercera tayo. Ba't di tayo nagbuwas? Okay, 4 na tayo. Okay. Malamang bumalik na talaga tayo sa Decadena. Okay, bawas. Ang lakas na preno. Talagang papalo ito ng hanggang 120 pag gantong ramdam mo pa lang sa primera pa lang eh. Mahaba yung kanyang hatak. Wala yung may-ari. Okay. Sosoli na natin itong susi at kakain muna kami ng tanghalian. Okay. Pre, anong ulam natin? Wow. Pre, bati muna. Baka may babatiin ka. Hello. Sino babatiin mo? Love you. Asa na si paring Jacob? Pre, salamat ito ng susi oh. Pre, baka may babatiin ka bago tayo magpaalam. Ano pangalan? Si Catherine. Okay. Sino pa? Mga anak. Shoutout. Si Sophia, si Sai, at si Yuel. Okay. Oh, parang Edgar, sino babatiin mo? Hi! Sino? Bati na. Hello sa aking mga magandang pang mga anak, sa aking misis. Okay. Oh, Michael, baka mayroong babatiin. Binabati ko yung mga nasa ibang bansa ko. Maraming nasa bro. Oh, mukhang sinigang na baboy tayo ngayon, no? Sinigang po. Okay. Quality. Lutunin ko yung Michael. Okay, hanggang sa muli, mga ka-RFI. Kakain muna ng tanghalian. Sana nagustuhan niyo po yung ating review sa motor ni Sir Melvin. Ito po. Okay, like, comment, and subscribe po sa ating channel. Salamat po.